Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon at muli ho tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya ho sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating time ng the Word. Muli, I'm Brother Paul Lito Jose at pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church. What a privilege na maging lingkod ng Diyos sa kanyang gawain. At sabi nga ho ng isang kilalang mangangaral, it's a blessed bondage to be in the ministry, and di ko ho kayang isipin kung ano pa ang iba kong gagawin kung wala ho sa ministeryo. Well, before we go sa ating pag-aaral ngayon, ilan ho ng mga reminders and announcements. Last week, hindi tayo nagkaroon ng pag-aaral at because of health reasons ng aming buong pamilya. Salamat sa Diyos. Una nagkasakit yung dalawang bata ho, dalawang anak namin, and then sumamari ng pakiramdam ng aking asawa. So, ako lang ho sa biyaya ng Diyos ang hindi tinamaan. So, nawa ho ay salamat ho sa mga nag-pray. Almost completely recovered na. Konting days na lang ang natitira sa paggagamot ng aming anak na si Lia. Si Timmy nakatapos na at okay na. Nung bumabalik na yung gagana sa pagkain at pakipag-pray ho patuloy si Sister Jonah. Pag-pray din natin ating mga kapatiran. No? Marami ho may mga karamdaman. Last time na nabalitaan ko ho, ang anak ho ng Dinong family, si Pia, ay medyo mataas ang lagnat. Pag-pray ho natin. Pag-pray din natin ng Baron family, si Sir Kathy, pag-pray ho natin. As Brother Dave Paul, itong mga nakaraan ay medyo masakit. Mabalik yung sakit ng kanyang leeg. So pakisama ho natin yan sa panalangin. And kung meron pa may mga prayer requests sa ating mga kapatiran, please utilize those GCs, yung ating mga group chats sa ating church. Pag-pray para mapag-pray ng mga kapatiran at nawa ho ay gamitin ng Diyos ito upang lalo pang tumibay ang ating pagnanampalataya at maipag-pray natin ang isa't isa. This coming Sunday ay a little bit extra special. Every Sunday is special. It's the Lord's Day. Ought to be special. Pero a little bit extra special. Meron tayong lunch over dito sa church. So parang lunch over meeting. Magkakaroon tayo ng special church meeting, Lord willing. At pag-pray ho natin yan and encourage po ang bawat isa na maging present bilang last Sunday ho ng November. And paalala po, sa last Sunday ng October, sa first Sunday ng November 5, ay magkakaroon ho ng a little bit change ng schedule ho ang ating gawain sapagkat tayo ho ay naanyayahan na mangaral at makasama sa celebration ho ng anniversary ng JCBC sa Pandi, Bulacan. So ang atin ho magiging gawain sa umaga, same schedule, pero pagdating ho sa hapon, mauuna ang prayer meeting around 2 p.m. And then by 3 ay tutulak na ho tayo patungo doon sa Pandi para hindi tayo nagmamadali. 4 ang start po ng gawain po doon at kung pwede ho kayo makasama ay inaanyayahan po ang bawat isa. So muli, that's November 5. Planuhin ho natin and what it will be a wonderful thing na makasama ang buong church doon, and they are expecting us and it will be a blessing ho para sa atin and makita ho natin yung gawa ng Panginoon. Pinag-pray natin at patuloy na pinag-pray yung naging construction ng kanilang church building. Out of necessity, kailangan nilang maggiba at magtayo ng panibagong church building. Pero sa biyaya ng Diyos, ito ho ay natapos na. O konti na lang, tapos na. So pag-pray natin patuloy ang mga bagay po na yan. And then also yung parating ho na youth conference. So meron tayong nakakapanood ho dito na isang young people. This coming November 27 ay meron hong youth conference dito sa JCBC. Napakaganda ng tema, very God-centered, loving God. The first and greatest commandment, and that is to love God. Pag-pray ho natin at nawa gamitin ng Panginoon ito. And it's exciting. Para ho sa akin, it's exciting kapag ang mga gawain ay libot sa mga tema na talagang nakasentro ang Panginoon, and it's exciting na hintayin, panoorin kung paano ito gagamitin at pagpapalain ng Diyos, lalo na ho sa buhay ng kanyang mga mananampalataya
ng mga kabataan sa ating mga iglesia. Pray ho natin yan at nawaho ay maluwalhati ang Diyos at gamitin ng Panginoon sa special paraan. With that, tayo ho ay dumako ho muna sa ating opening prayer bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at niluluwalhati ka. Tunay na nakakamangha ang iyong biyaya, nakakamangha, Panginoon, ang haba ng iyong pasensya sa amin. Nakakamangha, O Diyos, kung gaano kakabuti, Panginoon, na hindi lamang sa mga mananampalataya, hindi lamang sa mga anak mo, hindi lamang sa mga tao na kumikilala sa iyo, kundi maging sa mga tao na even deny your existence, sa mga taong patuloy na nabelde sa iyo ay nagbibigay ka, patuloy ka nagiging mabuti, patuloy ka nagsusustento ng buhay. O Panginoon ka mangha-mangha na kahit sa mga kaaway, O Diyos, ikaw ay nagiging mabuti. At tulungan mo nawa kami bilang mga mananampalataya sa mundong ito na kung saan kami ay namumuhay. Tulungan mo kami na masalamin ang iyong kabutihan, masalamin, Panginoon, ang mga katotohanan na ito. Ingatan mo kami, O Diyos, at amin pong hinihiling ang mga kapatiran namin na naroon, ang mga pangangailangan, mga karamdaman, particularly, O Diyos, may mga pangangailangan sa health, ang Dinong family, ang Baron family, ang Paule family, ganun sa aming sariling pamilya, Panginoon, at bawat iba pa mga kapatiran at mga bata na nandun ang ibutsipon. Lord, sometimes we take it for granted na patingin namin ordinaryong trangkaso, ordinaryong ubot-sipon. Pero kami tumitingin sa iyo, O Diyos, na hiwalay sa iyong kamay. Hindi ang mga gamot, hindi ang mga doktor. Sapagkat namin kinikilala na hiwalay sa iyong kamay ay walang kagalingan. At Lord, salamat po kung kami man ay nagtamo ng kagalingan, pag-inam ng kalusugan, pinupuri namin at pinapasalamatan namin ang iyong dakilang pangalan. Lord, sa pagkakataon na ito na kami mag-aaral, amin pong hinihiling, nabigyan mo kami ng bukas na puso't isipan, ay layo mo po ang kayabangan, ilayo mo po, Panginoon, ang anumang mga bagay na makakahadlang sa pagkatuto ng iyong katotohanan. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas sa lahat po ng ito. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Ingatan mo po ang iyong mga mananampalataya. At lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating pinaka-lesson and it will do us good, I think, to review sapagkat nabakante tayo last week sa atin hong pag-aaral, and we are now on lesson number 24 ng Doctrine of Man, at napakahalaga na atin itong natuunawaan, lalo na we deal with people sa ministry. We deal with people. When we evangelize, we deal with people. At makita ho natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa tao at napag-aralan na ho natin iba ho niyaan. Pero ngayon ho, doon na atin nang nabigyang pansin, pero mas sesentruhan pa natin ang ibang mga detalye patungkol sa kamatayan. Sa pagharap ng tao sa kamatayan, ano ba ang estado ng tao pagkatapos mamatay. So, titignan natin ang mga bagay. Let's have a review. Dinang ko lang ng kaunti ito ulit, yung human free agency. And it is vital that we clarify, lalo na sa pag-uusap sa maraming about theology online, sa social media, nakikita ko pinag-uusapan ito about free will, free agency, lalo na pag-uusapan ng patungkol sa doctrine of election. Madalas na iwinawagayway ang bandera ng free will, but makikita natin ang lapat sa Biblia itong free agency, that is the absence of compulsion outside against the will. Yung will ng tao ay hindi pinipilit mula sa labas. So yun yung free agency. That's why yung tao ay accountable pa rin. Meron pa rin siyang responsibility. Now, itong madalas nating naririnig, yung word na free will, malayang will, malayang kalooban ng tao, is the absence of moral bent. Madalas yun yung binibigyan pa, is the absence of moral bent and the ability na kahit saan, anytime, pwede magdesisyon ng tao sang-ayon at pwede pumunta sa mabuti, pwede pumunta sa masama, to be morally suspended or neutral. This kind of quote-unquote free will is not biblical. Nakita natin na hindi ito existent. Bakit? Ang tao mula sa kanyang sarili, corrupted mind, heart, blinded ng kasalanan, alipin ng kasalanan, patay sa kasalanan. So ito yung mga katangian ng tao, at makikita, that's why the will of man is not really free but enslaved to sin, dead
to sin. That's why it is not free. At kung magdidesisyon ang quote-unquote will na ito, ito'y magdidesisyon palayo sa Panginoon, as John said sa John chapter 3. And this is the judgment, that light came into the world, but man loved darkness rather than light. At because man loved darkness rather than light, they will choose the darkness because their deeds were evil. So, nag-aralan din natin ng human gender, at narito ang katotohanan: God created gender and human sexuality. Ang Diyos ang may lalang nito. Therefore, hindi tayo malaya na bagu-baguhin ito. Genesis 1:27, God created male and female. Ang Diyos ang gumawa sa lalaki at babae. Gender is not flexible or personally determined by preference, nor does it occur by accident or by evolutionary process. It is sovereignly determined by God. That's why itong nakikita nating proliferation ng LGBTQIA+++ is clearly a rebellion against God. Ito ay pagre-rebelde laban sa Diyos and taking emotions above truth. Yun yung nagiging malaking sakripisyo, ang sinasakripisyo sa altar ng LGBTQIA++ ay ang katotohanan, yung realidad. Ang realidad at katotohanan ng Diyos ay lumikha ng lalaki at babae, pero sa kaisipan, sa pantasya at sa palagay ng mga taong ito, sila ay nasa maling kasarian o wala silang kasarian o pwede silang magpalit-palit ng kasarian. So again, this is totally against and rebellion laban ho sa Panginoon. Gender and marriage, ano ang epekto nito? Well, ang sabi ng salita ng Diyos sa Genesis 2:24, itong male and female na pinagsama ng Diyos, therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave to his wife, and they shall be one flesh. And by the way, yung man dyan is masculine and yung wife dyan is feminine. It cannot be mistaken. Hindi pwedeng masculine, hindi pwedeng male yung wife. No. That cannot be. So oneness and intimacy should permeate the relationship. At isa ito sa binibigyan ko ng diin sa mga ilan pa lang na dumadaan ho sa akin sa premarital counsel. It takes work. Intimacy should permeate the relationship, at hindi yun magiging natural lamang kung hindi it takes work na dapat trabahuhin ng both husband and wife, that oneness, to develop that oneness and intimacy, to preserve that. At napakaganda ng magiging resulta kapag both man and woman or husband and wife is given to the work of this in oneness and intimacy. Point, marriage is a gracious and good institution from God. Nung nilikha ng Diyos sa lalaki at babae, sila pinag-isa ng Diyos, and God saw that it was good. It was good. Between man and woman, ito yung sa pagitan lamang ng lalaki at babae, it is intended to be a blessing. And again, hindi yan ang lengguwahe ng maraming mga tao sa panahon natin ngayon. Again, hindi natin masyadong ramdam dito sa Pilipinas, pero surely, mas umuunti ang nagpapakasal at nagsasama na lamang. They quote-unquote see advantages sa mga bagay na ganun, at para tinitignan ang pag-aasawa na parang disadvantage. No. Marriage is good. Marriage is a blessing. Marriage is designed by God for a man and a woman. So ito ho ay napakagandang bagay. It's not for a woman and a woman. It's not a man for a man. It's between a man and a woman. Now, pinag-aralan din natin yung personhood. Bakit mahalagang pag-aralan ito? Sapagkat dito umiikot at nadedetermina yung nagiging napaka-halagang usapan about abortion. Sabi nga ni John MacArthur, according to the Bible, all human beings are persons who possess dignity because they are made in God's image. This includes the very young, the very old, and everyone in the middle. Bakit mahalaga ho yan? Sapagkat isa sa mga naging ano ba tamang salita? Isa sa mga naging rason kung bakit naisulong ang quote-unquote legalized abortion sa mga Western countries is because they redefined personhood. And ginawa nila na ang isang tao ay nagiging quote-unquote tao kapag ipinanganak na. Pero habang nasa napupunan pa lamang, well, hindi pa siya tao, hindi pa siya person. Therefore, pag quote,
pag in-eliminate yung nasa sa loob ng sinapupunan, hindi yun murder. Hindi yun murder para sa kanila. So muli, considering many medical facts, the manifestation of personhood appears rapidly after conception. Muli, pag nagtagpo yung sperm and ovum, it's nagsimula yung conception, that is already a person. Let's review some medical facts. Pinag-aralan natin last time. At fertilization, the baby's gender is determined. Alam na agad kung lalaki yan o babae between days 12 and 28. Again, after 12 days pa lang, as early as that, meron ng puso, sariling puso na tumitibok. Kung bahagi yun ng katawan ng babae, may time pala na ang babae ay dalawa ang puso. So, hindi nila kailangan kantahin yung sana dalawa ang puso nila. So, pag nabuntis, nagiging dalawa ang puso. Kung quote and quote, part lang yun ng kanilang katawan and not another person's heart. So, muli, at the moment of fertilization, an unborn baby possesses all the DNA-coded information it needs to be a totally different, unique person. Day 17, may mga blood cells na mayroon ng mata at day 19. Between 4 to 6 weeks, mayroon ng activity ang brain, meron ng brainwaves activity. At 1 month, yung embryo na yon ay distinctly mukha ng tao. Distinguishable na siya mula sa fetus or embryo ng ibang mga hayop or mammals. 2nd month, fingerprints exist. So does the skeleton, circulatory, muscular system are complete at nade-develop na lamang. So as early within that first 2 months ay makikita natin na talagang it's a different person. Meron ng mga unique, distinct characteristics ang taong ito sa loob sa sinapupunan. So hindi lamang ito parang cis, ano? Yung iba kinukumpara ng ganun, yung cis lang parang namuo sa katawan ng tao and then malayang tanggalin at dapat daw tanggalin at kung gusto ay pwedeng tanggalin. So hindi ho ganun lamang. May sariling puso, may sariling brain activities na, so hindi to lump of cells lamang na namuo. Again, this is a person. Now, hindi lamang medical facts but maging ang Biblia. The Bible refers to babies in the womb as persons with no indication that any process must occur after conception before personhood begins. So Genesis 25 verse 22, and Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren, and the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived, and the children struggled together within her. So dito na tinawag yung mga sanggol sa sinapupunan as children. So clearly nandun yung recognition as persons. Luke 1:44, nung dumalaw si Mary kay Elizabeth at buntis si Elizabeth with John the Baptist at nagsisimulang magbuntis si Mary sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Elizabeth nung narinig niya yung boses ni Mary, "For though as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leapt in my womb for joy." So nahandoon yung pag-recognize, andun yung pag-recognize sa baby John the Baptist in the womb of Elizabeth. Nandun yung kanyang emotion, nandun yung kanyang reaction or response. So it's a different person. A strong statement sa salita ng Diyos, Exodus 21 hanggang chapter 21 verses 22 to 25. Yun, naalala nyo yan, kapag merong nag-away and then nasaktan ng isang buntis at yung buntis na yun may nangyari doon sa dinadala niya sa kanyang sinapupunan, o ito'y nakunan, o ito ay nailabas preterm and then namatay yung baby. Gagana yung lex talionis, an eye for an eye, a tooth for a tooth. At pinapakita doon na yung buhay ng nandun sa sinapupunan ay katumbas nung buhay noong adult na gumawa ng masama kaya nasaktan at nagkaroon ng that is murder. Actually, hindi nilala ng Biblia as murder. So ang point ng lahat ng ito and other verses we have studied last time ay yung nasa sinapupunan is already a person. End of human life. So dito na tayo. So again, makita at hope, I hope habang nandiyan tayo sa abortion, I hope meron tayong mga basis na ngayon, kahit paano, basis, foundation, meron tayong pangsagot, meron tayong
babasihan ng paliwanag sa ating mga anak kapag nagtatanong sila patungkol sa mga, again, not legal, pero kalat na kalat sa ating social media, kalat na kalat sa mga telebisyon at mga panoorin. Paano tayo sasagot sa kanila at maganda maitungtong natin sa salita ng Panginoon. The issue of abortion, as emotionally charged as it is, and yes, there are some medical, let's say, exemptions, lalo na pag in danger yung buhay ng parehong mother and baby. Yes, merong hierarchy of ethics, but those are exemptions, not to be used to bend the rules. Hindi dapat gamitin yung exemption na para i-bend yung rules, kung hindi merong rules. And there are times, dahil we live in a sinful world, na nagkakaroon ho ng very complicated situation. So dako tayo ngayon sa muli, nahagingan natin to, pero babalik tayo sa kamatayan. End of human life. End of human life. Maganda na reviewin, kung naaalala nyo ho, sa Doctrine of Salvation, pinag-aralan na ito yung Christian view of death. At kung magagawa nyo reviewin ho yun, o balikan sa inyong alaala, ay makakatulong. Death is the separation of the immaterial and material composition of man. So muli, ang tao ay binubuo ng material and immaterial, and sa kamatayan naghihiwalay itong material and immaterial. Death is brought about by sin. Maliwanag ito sa Romans chapter 5 verse 12 that there may be many different causes of death, pero the main root cause is sin. Bakit may kamatayan? Dahil sa kasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. At yung all have sinned ho dyan, as we have studied, is best understood as not sin committed, but sin as original sin transmitted. Sapagkat kahit ang bata, sanggol, na wala pang quote-unquote committed sin, ay nakakaranas din ng kamatayan, because kahit yung sanggol ay merong original or inherited sin guilt mula kay Adan. And to deny that will be very unbiblical. At kung naalala niyo pag-aaral natin noon sa soteriology. While death is often viewed as natural, madalas binuview ang death as natural. Naalala ko ho, there are times na sa pag nagba-Bible study ako sa mga lamay, ay nabibigyan ko ng pansin yung date ng birthday nung namatay at date ng kamatayan. At nabasabi na ito'y quote-unquote normal na bahagi ng buhay. Kung paano normal na pinanganganak ang tao. Normal, though as painful as it is, as sad as it is, normal na namamatay ang tao. But muli, from the biblical perspective, it's supposed to be abnormal. It is not normal. It is abnormal. It is not natural. Death is an intrusion into God's creation and design. Hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan, kundi ang kamatayan ay naging resulta dahil sa kasalanan. This is why God, in the saving work of Christ, defeated death. Tinalo ni ang ating Panginoong Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, ginapi niya ang kamatayan. At maging tayo bilang mga mananampalataya, meron tayong hinihintay yung ating glorification. At ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26, the last enemy that shall be destroyed is death. There will come a time there will be no more death. Wow, anong klase yun? We cannot even begin to imagine, because the whole history of man is filled with millions upon millions and billions of death. Lahat tayo may mahal sa buhay at kilalang namatay. Pero darating ang time that death will be destroyed. Why? Because this is not normal. This is not part of God's design. Yes, because it is ito ay laging karanasan natin, natatake natin ito as normal, pero napakaganda ng pag-asa ng mga mananampalataya na merong pagtatagumpay laban sa kamatayan, at darating ho ito sigurado. God is sovereign over life and death. Isang maganda at isang magandang katotohanan at pwede at dapat pahingahan ng mga mananampalataya ay ang katotohanan ng ating Diyos ay soberano maging sa buhay at kamatayan. Soberano ang ating Panginoon dito sa mga bagay na ito.
1 Samuel chapter 2 verse 6, the Lord killeth and make it alive. He bring it down to the grave and bring it up. Anong sinasabi nito? The Lord is sovereign over life and death. Again, pag nanonood tayo ng mga balita, lalo na kapag merong mga trahedya nangyari, yung naging lindol sa Syria, Turkey, na more or less 50,000 na tao ang namatay, yung nangyayaring gulo sa Middle East, Israel and Palestine and sa Ukraine and Russia. Again, minsan isang bomba, 100 katao ang namamatay. We see it as man-made, so on and so forth. But ang sabi ng salita ng Diyos, it's the Lord. As Job said, the Lord gave, the Lord taketh away. Yes, maaari sabihin natin natural disasters, maaari sabihin natin aksidente, maaari sabihin natin krimen, weapons of mass destruction. But still, he ultimately, ang nag-aalis ng buhay ay ang Panginoon. Kung naalala nyo, kinote natin yung kay Job, humampas ang malakas na hangin sa bahay ng naksaan yung lahat ng mga anak ni Job. At hindi niya sinabing Mother Nature taketh away. Sabi niya, God taketh away. Ang Diyos. In whose hands is the soul of every living thing. Sabi ni Job. Sabi sa Job 12:10. In whose hands is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Nasa kamay ng Diyos ang buhay ng bawat isa, ang hininga ng bawat isa. As we have said, even our very next breath is from the gracious hands of God. As bilang magulang, minsan ay nagigising ako ng maaga, pinagmamasdan ko yung aming mga anak, and what a blessing. Makita ko, salamat sa Diyos. Okay sila. Napaayos ang kanilang kalusugan. Humihinga sila. Yung isa, naghihilik pa. It's a blessing from God. It's a blessing from God. Matthew 10 verse 29, are not 2 sparrows sold for a farthing? Again, murang-murang halaga. Itong klase ng ibon na ito. And one of them shall not fall on the ground without your Father. Apart from the sovereign provision ng Panginoon, hindi kahit ibon, or for a matter of fact, any living creature ay hindi malalagutan ng hininga apart from the working of God, lalo na tayo. So again, hawak ng Panginoon. And yes, ay maaaring hindi nito masasagot lahat ng tanong na bakit. Minsan sabihin natin, gone too soon, masyado maagang namatay. O yun namang iba, hanggang ngayon buhay pa rin at napakatagal na. It is according to God's sovereign hand. Narito isang magahalagang bagay, the reality of personhood begins in the womb and extends to his death and must be treated with integrity because she bears God's image. Muli, even the worst of criminals they are bearers of God's image. At ito yung katotohanan. At they are persons. And yes, merong mga kasalanan even in the Old Testament is punishable by death because they attacked God's image bearers. There is not a point that anyone becomes less a person because of severe handicap or advanced age. Well, yun yung mas bigyan natin ng diin. Yung iba, well, kasi daw, ipag pinanganak, mapapanganak lang na parang sinto-sinto, mapapanganak na parang kulang yung parte ng katawan, ipapanganak ganito, ganyan, magiging mahirap at dahil doon, papatayin na lang. So, it's not for us to decide. It's not for us to decide. That person ay sinustentuhan ng Panginoon doon sa womb. And even at the old age, merong mga pagkakataon na ang mga matatanda ay parang pinababayaan na lamang. And again, we've known of cases na nililigaw, parang pusa, inililigaw yung pusa, inililigaw yung matanda. Sa ibang mga bansa, iniiwan na lang sa home for the aged at hindi na binabalikan, hindi na binibisita yung kanilang mga matandang magulang o matanda sa kanilang pamilya. So,
tinuturing na parang less than human. Lalo na hindi rin sa kulay ng balat. Hindi porket iba ang kulay ng balat, iba ang lengguwahe, iba ang kultura, titignan natin na parang less than human na kumpara sa atin. That not ought to be. Hindi yung Kristiyanong pananaw. Hindi yung makakristyanong pananaw. Sa Kristiyanong pananaw, ano man ang kulay ng balat, ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, kung siya ay tao, siya ay nilalang sa imahe ng Panginoon at siya ay may halaga. Dapat itrato natin in such a way. Destiny at death. Ano nga ba? Saan nga ba pupunta kapag namatay? What happens to a person at death? Well, there are several views. Tignan natin itong mga views na ito. Isa sa views is cessation of existence. Ano ibig sabihin yan? This is a naturalistic view and believes that death means the cessation of existence. Para kang ilaw na tinurn off. Wala na. Nang pag namatay ka, wala na. Ano? So you cease to exist. They believe that reality and humans consist only of matter. Death of the body means a permanent end to one's existence. Ano, matter ka lang. Madalas ito yung mga naniniwala lamang sa evolution lamang, walang Diyos, they deny God. Pag namatay ka, that's it. That's it. There's no life after death. There's no supernatural. At pag namatay ay tapos na ang lahat. Since consciousness and thoughts are viewed as only to be tied to brain tissues, once human body dies, all consciousness cease. Para sa kanila, ang kanilang paniniwala, dahil again, itong mga even so-called emotions and thoughts memories are just functions ng human brain. So therefore, pag namatay, nag-cease ang function, wala na. Totally ay wala na. So, isa yun sa view. At madalas ito yung view ng mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa mga supernatural, hindi naniniwala sa mga spiritual. Now, pag meron namang naniniwala naman in a God out there, in supernatural out there, meron pang ibang mga paniniwala ng destiny after death. Continuation of the soul only. Meron naniniwala na ang magpapatuloy lamang is the immaterial part of man. Some believe that only the immaterial part of man survives death to exist into another realm. Many Greek philosophers adhere to this thinking like Plato and Socrates. So mag-ingat ho tayo, minsan may mga pananaw ng mga philosophers na dumudula sa Christian view. Nevertheless, sometimes they deny they believe na ang nagsusurvive lang ay yung immaterial part ng tao, and nahandoon sa Gnosticism na isang part or isang ano ba tamang salita? Branch ng Gnosticism ay naniniwala na matter is evil. Therefore, ang goal ng life is to be free from matter. And yung katawan ng tao ay matter. At napakaganda kapag ikaw ay namatay, your soul will be free. The immaterial part will be free from that bad evil, which is yung katawan. So, yung iba yun ang paniniwala. Well, it's a different yung annihilationism. Ito naman ay kakaiba sa cessationism. Anong pagkakaiba nito? Annihilationism, annihilationism believes that only some people will cease to exist. Ayan. Merong uri ng mga tao na magpapatuloy, merong mga tao na mawawala lang. Yun yung annihilation. Anong ibig sabihin? Unlike the cessationist, ang cessationist basta kahit ano pa ang paniniwala mo, pag namatay ka, wala na. Ang alienationism ay ang paniniwala nito. They believe that only the souls of the believers will continue to live forever, experiencing the joy of heaven and waiting for the resurrection. Ayan. Kapag ikaw ay mananampalataya at ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay magpapatuloy sa pag-iral, sa napakaganda, pag-exist, sa napakagandang kalagayan. Nevertheless, sorry, hindi na ilagay dito dahil meron pang isang paragraph dyan. Nevertheless, pagkakaiba naman ito, yung mga napunta naman sa impyerno. Hindi sila naniniwala na yung mga napunta sa kapahamakan, napunta sa impyerno dahil daw ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal at maawain, hindi daw maaari. Hindi iisa kanila dahil ang Diyos ay mahabagin, hindi maaari na ang Diyos na mahabagin na mapagmahal ay magdadala sa impyerno ng mga kaluluwa na kung saan sila mapaparusahan magpakailanman. Again, that is emotion
over scripture. Mas authority nila ang emotion. Mas authority nila yung kanilang pananaw. They're making a God at custom fit God sang-ayon sa kanilang nasa at hindi yun yung Diyos na naaayon sa Biblia. Sapagkat malinaw sa Biblia, ang mga nahandoon sa lugar ng pagdurusa, ang usok ng kanilang pagdurusa ay aangat magpakailanman. Forever. They will be tormented day and night forever. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Dako tayo, isa pang view ay yung soul sleep. The idea of soul sleep asserts that the physical body dies and brings a temporary loss of consciousness or conscious existence until the time of resurrection. Para kang matagal lang natulog. Pag natulog ka ng gabi, kinabukasan, pag mulat mo, umaga na. At parang may span of time na parang wala. Okay, liba na lang kung naginip ka, pero madalas parang wala, pero natulog ka ng 8 oras, kinabukasan maliwanag. Para bang pag namatay ang mananampalataya, pag pikit mo, pag dilat mo, resurrection na. Okay, so nothing in between, soul sleep, para natulog lang yung kaluluwa. This view denies the intermediate state of consciousness after death and before the resurrection. Again, ito ay dahil may sinabi si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 baptism for the dead pala yung sinasabi ko na yun. Dahil minsan sa Bible nagagamit yung word na sleep, tulog, and that's euphemism sa mga patay. Tinake nila ito as parang tulog lang talaga. At muli, ito ho ay taliwas sa maliwanag na mga sinasabi ng Biblia. Ginagamit minsan ng Ecclesiastes 9:5 and Daniel 12:2. Tingnan natin. Ecclesiastes 9:5. For the living know that they will die. Alam na mga buhay na sila ay mamatay. But the dead know nothing. Walang alam yung mga patay. Walang alam yung mga patay. And they have no more reward. And for the memory of them is forgotten. Hindi ibig sabihin yan yung memory nila ay wala na, kung hindi yung memory patungkol sa kanila ay wala na. Nakakalimutan. Liba na lang kung ikaw ay sikat na bayani, yung mga karamihan ng mga tao 200 years ago ay nakalimutan na. Okay? So, nakakalimutan. Pero, ang binibigyan din dito, for the dead know nothing. Now, konting basa lang. Pag binasa mo yung susunod na verse, actually, sa verse 6, their love and their hate and their envy have already perished. Tarang tama naman. Ano man yung mahal nila, ano man yung kinamumuhian nila, pag namatay sila, wala na. And forever they have no more share. No more forever, no more share. Saan? In all that is done under the sun. Kaya pala, yun pala yung tinutukoy ni King Solomon. Wala na silang share under the sun. They have wala na under the sun. Wala na silang parte. Yun yung tinutukoy doon. They are in the realm of that. It doesn't mean that they cease to exist, or it doesn't mean na wala silang nalalaman o wala silang activity in that intermediate state. Sa Daniel 12:2 ang sabi, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And again, meron tong New Testament counterpart. Nevertheless, ginamit yung word na sleep. At muli, paulit-ulit sa Bible, ang word na sleep ay ginagamit as euphemism, using less harsher language to replace yung harsh language. So, para bang nakatapak ako ng dumi. So medyo lesser ng ang pagiging harshness nung yung word na dumi kaysa nakatapak ako ng tae. So sakit sa tenga nun. So yung word na natulog, ayan, that's euphemism. At ginagamit ito ng Biblia in many ways, pero hindi ibig sabihin na literally parang tulog lang yung kanilang kaluluwa. That's not the point. Sapagkat may mga malinaw na text sa Bible na hindi ganun ang kalagayan. Some proponents of this view includes JW or Jehovah's Witnesses and Seventh-day Adventists. Ito pa. Medyo sikat, lalo na sa mga Asian countries at sikat sa mga pelikula, sikat sa mga teleserye, sikat sa mga Korean drama, sikat sa mga manhwa, manga na binabasa ng mga young people. Reincarnation, transmigration of the soul.
This view asserts that after physical death, the soul of a person inhabits another entity. Depending upon the tradition, these existences may be human, animal, spiritual, or in some instances, vegetable. Depende sa pananaw, depende sa mga culture. Meron iba, pag masama kang tao, pwede kang maging daga sa susunod mong buhay. Pag mabuti kang daga, pwede kang maging baka ma-promote sa pagiging aso. Pag mabuti kang aso, baka pwede kang magsimula ulit sa tao pero mahirap. Pag naging mabuti kang taong mahirap, pwede kang next life mo mabuting taong mayaman. Taong mayaman. Yun yan, pag naging masama kang taong mayaman, pwede kang bumalik sa pagiging mahirap. So muli, karma-based, karma point system, kung ano yung magiging susunod buhay. Kung pagkasama-sama mo, baka ikaw yung gulay na isasama sa nilaga. Very, very tragic kung ganun ang iyong magiging kalalagyan. So muli, they believe in reincarnation. It is a central tenet of all major Eastern religions. Indian religions, namely Jainism, Hinduism, Buddhism, and Sikhism. So ito ho ay mga major tenets. At ang goal, tuloy natin, this belief teaches that all living things experience a cycle of birth, death, rebirths until an impersonal union with the highest reality called Brahman in Hinduism. Then the cycle ends. So ang goal is to be united with the deity, united with the spiritual, to be free from. Muli, nandun yung physical is evil. Ang goal is to be free from the physical, and that is through many good karma and many cycles. And pag ikaw ay nakaipon na sapat na karma in those cycles, you will be free from the physical realm and enjoy the spiritual realm. So that is the view of reincarnation. Union with the divine is very difficult in this view, that a soul is believed to experience thousands of reincarnations. So, could you imagine that? 1,000 of lifetimes. Muli, this pagdating sa mga drama, pagdating sa mga pelikula, this sounds good material, pero pag sinukat natin sa Biblia, this is terribly bad. This is unbiblical. Ito ay hiwalay sa salita ng Diyos, therefore walang katotohanan. So kung meron mang young people na nanonood ngayon, nakikinig, at meron kang pinanonood at kilig na kilig ka na maaaring hindi mo nakatuluyan ngayon, maybe next lifetime, I'm sorry. No. Hindi ganun sinuturo ng salita ng Panginoon. Only one life, and soon will pass. Only what's done for Christ will last. The law of karma allegedly governs this seemingly never-ending process. Karma acts like a law of cause and effect that determines one's existence in the next life. Depende sa karma mo. If one acts properly, karmic debt is released. And one can attain to a higher form of existence. But acting improperly may result to being reborn as low as a worm. Pwede kang maging uod pag masyado kang masama. Increasing religious pluralism brought this idea more and more into Western countries. By 2009, it was said that 24%. So kung merong 300, let's say almost 100 million, more or less, 80 to 100 million na mga Amerikano na population believe in a form of reincarnation. So muli, yung pluralism, and maaaring merong mga tao that they believe the gospel but they have this baggage of at kulang sa pagtuturo, and I hope meron ilan dito na maaaring merong iniisip na baka merong next life na ma-reincarnate. Muli, ito ho ay taliwas sa salita ng Panginoon. Note, in the Philippine context, this view is more subtly introduced through media, helped by biblical illiteracy of many. Hindi ito tinuturo ng mga, so far wala akong alam, dahil predominantly an quote-unquote Christian nation ang Pilipinas, and then Islam ay isa pa sa pinakamalaki, and both does not teach reincarnation. That's why, pero madalas ito'y pumapasok through media, through sa mga pinapalabas, at lalo na kung galing sa mga ibang mga countries na hiniwala doon. At dahil illiterate sa Biblia, baka sakali nga, maganda yun, very romantic. Pero hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Pero anong tinuturo ng salita ng Diyos? Ito po yun, intermediate state awaiting resurrection. Sa mga mananampalataya, ito ang katotohanan. Merong tinatawag na, again, a theological term, intermediate state. That is the state between your death and future resurrection
and the time between, that is the intermediate state. The middle or in between or transitional state, this is the traditional Christian view. Now, hindi ito yung view natin dahil ito yung traditional, kundi ito yung view natin dahil ito ang biblical. This view states that the soul and spirit lives or exists in an intermediate state between death and bodily resurrection. So, yung immaterial part nag-exist, hindi nawawala, pero walang katawan. So, yung punto niya yun, yung time na yun, it's called the intermediate state. Sabi John Piper, the biblical evidence is that our soul continues on after death and that we remain conscious in the intermediate state while awaiting our final destiny of resurrected existence in the new heavens and new earth. Philippians 1:23, ang sabi ni Apostol Pablo ito, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. So this is not soul sleep. Sabi ni Apostol Pablo, this is far better. Yung magiging kalagayan niya will be far better dun sa anumang mabuti at magandang kalagayan na meron dito sa lupa. So mga kapatid, kung meron tayong kapatiran na umuwi na sa Panginoon, they are in a far better situation. Far better. At sabi ko nga ho minsan sa isang kapatiran natin, they do not want to go back. Ba't sila dadalaw dito? No. Muli, isa sa madalas, kung wala man tayong paniniwala sa reincarnation, marami mga Pilipino ang paniniwala sa mga kaluluwang dumadalaw. At kung merong mga mananampalataya na umuwi na sa Panginoon, they are in a far better place at wala na at hindi nila gugustuhin na umalis doon. It may sound romantic na dadalawin tayo ng ating mga mahal sa buhay, pero ito ho ay wala sa salita ng Panginoon. The soul of the believer resides with God in heaven, and the soul of the unbeliever is separated from God in hell. Ito yung isang halimbawa, ang sabi ni Pablo, patungkol sa mga mananampalataya, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So that's the intermediate state. You're absent from your body and you're present with the Lord while awaiting, habang hinihintay yung resurrection. Now, paano naman yung hindi mananampalataya? Well, meron tayong example. Well, ito pa rin, isang mananampalataya pa rin. Sabi sa Luke 23 verse 43, and Jesus said unto him, sino yung him? Isa sa mga nakapako sa krus kasama ni Jesus Christ. Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. So yung katawan noong magnanakaw na yun ay naiwan dun sa krus, nilibing nila. But sinama ng ating Panginoong Kristo doon sa paraiso, and that is in the intermediate state. Sa Luke 16, we have the story, or sabi ng iba, parable of Lazarus and the rich man. But either or, whether it is a true story or parable, Jesus Christ will not use fake details. No, hindi siya gagamit ng peking detalye. At therefore, yung detalye dito ay mapagkakatiwalaan natin na wasto at totoo. Na ano yung detalye? Particularly, it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So, namatay yung rich man, nilibing yung rich man. Pero ano nangyari sa rich man? And in hell, he lifted up his eyes, and being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. This is so far from soul sleep. Hindi siya tulog. Bukas ang mata niya at nakakaramdam siya. Again, this is far from annihilationism, na mawawala lang sila. No, they will be tormented day and night forever, sabi ng salita ko ng Panginoon. At the coming resurrection, the souls and the bodies of all men will be reunited forever in the final eternal state, in the final heaven or hell. At yun yung hinihintay natin, yung muling pagkabuhay. And as we have studied before, lahat ng tao ay muling bubuhayin. Ligtas o hindi ligtas, mananampalataya o hindi, sa Diyos at hindi sa Diyos. Pero yung mga mananampalataya, sila yung muling bubuhayin, so their souls and bodies will be joined together and will be forever with the Lord. Yung mga hindi mananampalataya, their souls and bodies will be together, but they will be thrown. Sila itatapon sa lake of fire. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Pero before that resurrection, there is that intermediate state. Ganong katagal pa, hindi natin alam. Pero alam natin na darating ang pagtatapos noon. Sabi sa 1 Thessalonians 4:16, let's close with this text. Sabi, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout. This is Paul
comforting yung mga Kristiyano sapagkat merong nagturo sa Thessalonica na tapos na, lagpas na ang resurrection. At sinasabi ni Pablo, no, hindi pa lagpas ang resurrection. Ang sabi niya, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yung mga patay kay Kristo Jesus, mga mananampalataya ni Kristo Jesus na matay, sila yung unang babangon. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Ay, magsasama doon sa alapaap to meet the Lord in the air. Sasalubungin natin o sasalubungin tayo to receive you, sabi ni Jesus sa John 14, and to receive you unto myself. He will be receiving us. Hindi tayo ang magre-receive sa Kanya, siya ang tatanggap sa atin. At napakaganda, and so shall we ever be with the Lord. What comfort sa atin bilang mga mananampalataya. And yes, maaring loobin ng Panginoon na dalasin natin ang kamatayan or who knows, sa ating church. Isa yun, naalala ko nung second time tayong naglibing ng member ng JCBC. Isa sa thought na nasa isip ko, ganong karaming beses ko pa gagawin ito. Napakasakit, napakabigat, napakalungkot. Ganong karaming beses ko pa gagawin ito bilang pastor ng church. And again, maaaring abutan tayo ng kamatayan. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Kristo. Maybe in this lifetime. Every generation thought that it was their generation na darating ang ating Panginoong Kristo. Pero isang bagay sigurado, mas malapit na ngayon kaysa sa kahapon. Hindi man sa ating henerasyon, danasin man natin ang kamatayan, comfort one another with these words. We will be resurrected sa pagtatapos ng intermediate state na yun. At ang sabi sa verse 18, wherefore comfort one another with these words. What comfort na meron tayo bilang mga mananampalataya. Na even though dumating ang kamatayan sa ating mga kapatid sa Panginoon, lalo na mga mahal sa buhay na kapatid sa Panginoon, ay meron tayong pag-asa sa kabila ng kalungkutan na maaaring nauna sila. So, nawa, ito yung magbigay sa atin ng mga paalala, magbigay sa atin ng awareness sa mga maling pananaw, lalo na kung napapanood natin, na-encounter natin sa mga media na kinukonsume ng marami, makita, manatili na, hindi to biblical, just for entertainment, hindi to tama. At kung meron tayong mga anak na nakakapanood sila, nagtatanong sila, ay kaya nating ituro sila sa salita ng Panginoon. Well, tignan ho natin kung merong mga tanong sa comment section. Wala naman po sa mess PM, wala sa PM, pero sa text message lang po si Brother Boy. Kung saved ang mga innocent babies, pupunta silang langit but not through faith in Jesus. Tama ba yun? Yes, it's still through Jesus but not through faith in Jesus. Dahil as we have studied, sila rin ay may minanang kasalanan at ang tanging panghugas sa kasalanan ay si Kristo. So there's no other way para ang mga batang may minanang kasalanan ay umakayat o maging katanggap-tanggap sa Panginoon, kundi ito ay sa pamamagitan lamang. So this is an implication. Wala tayong eksaktong verse, pero this is an implication kung paano ang isang so, hindi dahil inosente ang mga bata kaya sila tatanggapin ng Panginoon. No. Kundi dahil pa rin sa ating Panginoong Kristo. But it will be in a quote-unquote special case na maaari nating tawagin sapagkat they cannot exercise faith. And it may be the very one of the very reasons kung bakit sila quote-unquote exempted sa bagay ho na yon. That's why theirs is the kingdom of God. So, yes, not through faith, but through grace, through Christ. By grace, through Christ pa rin. Biyaya pa rin ng Diyos, hindi dahil inosente sila at karapat-dapat, biyaya pa rin po ng Panginoon. At dahil sa pamamagitan pa rin ho ng ating, no man can go to the Father except through me. And it will be true maging sa mga babies, but hindi yung sa area ng faith. Ang kingdom of God ba ay ang universal church at ang langit ba ay kingdom of heaven? No. Actually ho,
Hindi ko na maalala yung verse, pero sa Bible, particularly sa New Testament, sa Gospels, ang Kingdom of Heaven and Kingdom of God is used interchangeably. Hindi ho magkaibang lugar po yun. There's an already and not yet aspect ng kingdom. Already, the kingdom is here. Kung naalala nyo, pinag-aralan natin sa Sunday School, He is our King. Jesus Christ is our prophet, priest, and king. At nung nandito siya, at sabi niya pa nga sa mga Pharisees, if the devils are being cast out and yung mga miracles is through the Holy Spirit, then the kingdom of God is come upon you. And yes, He is the King and the kingdom of God is here. At nung umalis siya, hindi nawala ang kaharian ng Panginoon. Paano napapasok ang mga tao sa kaharian ng Panginoon? As we have studied from Colossians 1, we have been translated from the power of darkness to the kingdom of His dear Son. Yung Diyos, tayo ay inilipat mula sa kadiliman, kapangyarihan ng kadiliman, patungo sa kapangyarihan o kaharian ng ating Panginoong Hesukristo nung tayo ay naligtas. So, the kingdom of God, rather than the universal church, nainawa ko kung bakit gagamitin yun, pero is in the realm of salvation. If you are saved, technically you're part of the universal church, but you are part of the kingdom of God. Now, hindi ito at ang langit ba ay kingdom of hindi ho, isa lang ho yun. Now, merong pagkakaiba. Kaya nga ho, already and not yet. Already, believers are in the kingdom of God. Pero meron pang not yet aspects. That's why, kahit na tayo ho bilang mga mananampalataya is already in the kingdom of God, citizens of the kingdom, citizens of heaven actually, sabi ng Philippians, we still pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. We are still waiting for the full consummation. Yun yung tawag ng mga theologians diyan. Yung kabuuan. Meron pa lang tayong installment. Yung kabuuan. Like kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Because sa langit, God's will is perfectly done. Always consistently. Hindi pwedeng hindi. Pero dito sa lupa, yes, so buhay ng mga mananampalataya, nandun pa rin yung struggle with sin. So makikita ho natin, yung already and not yet aspect. But maling paghahandle kapag pinag-iba natin na ang kingdom of God ay yung church o yung mga believers dito at kingdom of heaven. No, sa New Testament, hindi ko na maalala yung pinaka-verse, pero interchangeable ho. Merong verse na ang ginamit ni, gusto ko sabihin si John, ang ginamit niya kingdom of God, and then pagdating naman kay Luke, ang ginamit niya and the same, quoting the same, is the kingdom of heaven. So hindi siya magkaiba, ito'y pareho lamang, pero merong already and not yet aspect ho yung kaharian ng Panginoon. So I hope ay nakatulong ho tayo at it may take a little bit more of studying and reading about those study about the kingdom of God. Nawa, tayo ho ay patuloy na natututo at lumalago sa pananampalataya at meron tayong pag-asa maging sa harapan ng kamatayan. Tayo ho muna ay dumako ho sa panalangin sa ating pagtatapos. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Tunay, Panginoon, may takot, may pangamba kapag inisip, tinignan ang kamatayan. But Lord, help us na tumindig sa iyong mga salita at katotohanan. Tulungan mo kami, kagaya ni Apostol Pablo, na tignan mata sa mata ang kamatayan at sabihin, O death, where is thy sting? At Lord, hindi dahil sa aming sariling kumpiyansa, hindi sa aming o piyasa sa sarili, hindi sa aming sariling performance or attainment. But Lord, alam namin at kinikilala namin ito dahil sa aming Panginoong Jesus. Dahil siya'y namatay at muling nabuhay at ginapi niya na ang kamatayan. Lord, salamat na meron kaming pag-asa. Hindi katulad ng mga naniniwala sa reincarnation, naniniwala sa annihilationism, naniniwala sa cessation. Lord, ito yung mga pawang walang pag-asa na pananaw. Salamat, O Diyos, sa bilang mga mananampalataya, meron kaming pag-asa sa muling pagkabuhay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. And Lord, because reincarnation is not true, help us, Lord. Tulungan mo kami to make the most of this one life na yung pinagkaloob sa amin, na magamit namin ito
upang paglingkuran ka, upang purihin ka, upang maluwalhati ka. Salamat po at aming pong hinihiling na patuloy mo kaming ingatan, ilayo mo kami sa kasalanan, patawarin mo kami o Diyos sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa iyo. Muli aming inaalala sa iyo ang aming mga kapatiran, naroon ang mga karamdaman, mga bigat na daladala o Diyos, ang iyong biyayang sapat ay aming inaasahan para po sa bawat isa, lalo na sa kanila. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po. And I hope to see you this coming Lord's Day. And muli, ang ating Lord's Day this coming 29 ay magkakaroon tayo ng church lunch on meeting. At then yung November 5, second service natin ay doon sa JCBC Pandi. Please take note of those events. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless at magandang gabi.